Bumili nga pala kami ng isang box ng ukay bale bilang panimula sa aming binabalak na negosyo. Sa panahon kasi ngayon guys, hindi na talaga uubra na may trabaho ka lang, dapat meron ka ring side hustle. Kaya naman pagpasok pa lang ng 2023, inaksyonan na namin yung plano naming magnegosyo. At ang napili nga namin ay ang pagtitinda ng mga ukay bags online. Kaya naman guys, it's another day, another simpleng buhay vlog. Sa ilang buwan na namin pagtitinda ng ukay bag, marami na rin akong realization, lalo na sa mga maling ginagawa ko pagka inaasikaso ko yung mga bags. So for today's video nga guys, ay share ko sa inyo yung mga unang beses na naka-receive kami ng bail at mga munting diskarte sa pagtitinda ng mga ukay bags. So dumating nga yung unang box na binili namin online at namuhunan kami ng total of 6,500 pesos kasama na shipping fee. So iba-iba talaga ang laman ng box, depende kung magkano mo siya bibilhin. So sa amount naman na binayaran namin, naka-receive kami ng 40 pieces more or less na mga ukay bags. So sa pinakaunang box na na-receive namin guys, sa totoo lang, hindi talaga kami naging happy sa na-receive namin. Dahil ang pinakaunang naisip namin is, mabibenta ba natin to? Kumbaga, hindi kasi lahat ng bags is talagang maganda. So, parang iilan lang talaga yung magaganda. Pero guys, ang pinaka-importanting bagay kasi pagka magsisimula ka ng negosyo is dapat buo ang loob mo. Kasi ang pangit lang isipin na susukuan mo yung isang bagay na hindi mo pa nasusubukan yung magiging outcome. So, sa larangan naman ng pag-uukay, lagi mong iisipin, don't judge the book by its cover. So, kailangan diskartehan mo muna bago mo sabihin pangit ba or maganda yung item na na-receive mo. So, ang pinakauna namin ginawa is sineparate na namin yung mga bentables or yung mga pwede pang maibenta na bag versus dun sa mga bags na puro chismis o kaya naman hindi nakagandahan or super luma na talaga or talagang hindi na magagamit. Tapos nga pala bumili na rin kami ng mga kailangan namin panlinis na pinakita ko sa inyo kanina katulad ng mga bulak, aceton, basahan, tsaka yung pinaka-importante is yung magic gatas. Pang motor yon pero maganda yun panlinis ng bag, pampakintab. So after ko naman mapili lahat yon, tinignan ko muna each bag kung okay ba siya talaga, then tsaka ko siya nilinisan. At pampasipag guys, milk tea tsaka food trip syempre. So tignan nyo naman, ayan, kailangan nyo talaga siyang linisan. And ito yung mga first mistake ko kasi hindi lahat ng bag is dapat na pinupunasan ng aceton. Usually dapat yung may mga stain lang katulad ng mga color transfer, ganon. But anyway, after ko siyang nilinisan ng ganon, tsaka ko naman to ginamit itong magic gatas. Ayan, in-spray ko na directly sa bag. At guys, no need na talaga gumamit ng bulak kasi mag-a-add pa to sa costing nyo, mag-a-add pa to sa puhunan Pinaka-perfect na panlinis dito is yung mga basahan na microfiber. Tapos sa next bag naman, pagka medyo maalikabok siya, pinupunasan ko muna siya ng wipes, pero hindi naman dapat siya all the time kasi nga, di ba watery rin naman yung wipes, so baka masira pa. And guys, super tagal kong nilinisan to, ilang oras din. Ganun talaga siguro pag umpisa kasi kailangan parang perfect pa yung galaw mo. Kumbaga todo linis ka pa Kumbaga parang spotless ba. Pero habang tumatagal, syempre pabilis na rin na kayo ng pabilis kumilos at magkakaroon ka na rin ng sarili mong routine. So pagdating naman sa mga ukay bags, dapat lalagyan nyo rin siya ng mga palaman. Dati, wala pa kami mga palaman, so kung ano na lang yung makuha ko para lang makita yung shape ng bag, yun na lang yung nilalagay ko as palaman. Pero pwede nyo rin gamitin yung kasama netong bag na usually kasi may kasama yung plastic. So nagpalit nga pala ako ng damit kasi nagvi-video ako niyan, tsaka nagpi-picture din. Sayang naman kumukha akong manang, di ba? Tapos kahit gaano katindi pa yung paglilinis na gawin nyo, may mga times na meron kang makikitang mga bags na talagang hindi mo na matatanggal yung stain. Pero kung titignan mo yung bag, is quality pa rin naman, pwede mo pa rin naman siyang ibenta. So sasabihin mo na lang yun sa mga buyers. And common sa mga ukay bags, may makikita kayong ganyang dumi. Natatanggal naman yan, parang clay yan, kaya nga lang yun, time consuming talaga siya. So sa box naman na marireceive nyo guys, iba't ibang klase na yung laman ng bags doon. So meron siyang sling bag, meron siyang mga office bags, may small, may medium, may large, meron ding mga backpack. Tapos kailangan mo lang talaga ng matinding effort sa pagbebenta ng mga bag, sa mga paglilinis, pag-asikaso. Lagi ka dapat handa kasi hindi sa lahat ng pagkakataon maganda yung makukuha mo, pero hindi naman laging pangit. At hanggat masaya ka sa benta mo, pagpatuloy mo lang. And paikutin nyo lang ng paikutin yung puhunan. Kaya para naman sa ibang tao, hindi lahat po ng nagnenegosyo is maraming pera agad. Yung iba nagpapalaki ng puhunan yan. Kaya lahat ng pera niyan is nasa puhunan. So ayun lang naman for today's video guys. Kita-kits ulit tayo sa next upload. Thank you so much for watching. Bye-bye!